Matapos idawit si Pangulong Marcos, ang anak naman niyang si House Majority Leader Sandro Marcos ang isinasangkot ngayon ni dating Congressman Zaldico sa issue ng budget insertions. Pag-akusa ni Ko, mahigit 50 billion pesos umano ang ipinasingit ng nakababatang Marcos sa loob ng 3 taon. Tinawag ito ni Congressman Marcos na bahagi ng destabilisasyon. May report si Tina Panganiban Perez. Hindi lang po ang Pangulo. Si Congressman Sandro Marcos. Si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos naman ang idinawit sa panibagong video ni dating Congressman Zaldico. Mula 2023 hanggang 2025, nasa 50.9 billion pesos umano ang kabuuang ipinasingit ng nakababatang Marcos sa budget ayon kay Ko. Pinost pa ni Ko ang umano'y listahan ng insertions ni Congressman Sandro. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Bago pangalanan si Congressman Sandro, sinabi ni Ko sa una niyang video na may mga opisyal ng gobyerno na nagpaabot sa kanya ng utos na galing umano kay Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sa bagong video ni Ko, sinabi ni Ko na direkta niyang nakausap si Pangulong Marcos kaugnay sa budget insertions. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago yan, sumulat daw si Ko kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Bukod sa 100 billion pesos na insertions, nagpadagdag pa raw ang Pangulo ng 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismong siya ang nagbibigay ng utos. Pati nga raw sa 2026 budget na tinatalakay ngayon ng Kongreso, may pinasisingit umanong proyekto ang Pangulo. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Wala pang pahayag ang palasyo at si Bunoan sa mga bagong sinabi ni Ko. Sabi naman ni Congressman Sandro Marcos, mali at katahang-isip ang mga sinabi ni Ko na anya'y bagong kampyon ng mga DDS.
Inakusahan din niya si Ko na bahagi ng destabilisasyon. Gusto raw ni Ko na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabswelto sa kanyang mga krimen. At batay sa intel, nakipagkasundo na si Ko sa mga magbebenepisyo rito. Dagdag ni Congressman Sandro, tinanggal si Ko bilang House Appropriations Committee Chairperson hindi dahil sa kapritsyo ng sinumang individual, kundi dahil sa kanyang kasakiman at korupsyon. Panawagan ng mambabata sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Sabi naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco, nalaman ni Pangulong Marcos ang tungkol sa insertion sa 2025 national budget, kaya pinigilan niya ang mga pondong na flag ng ehekutibo na kaduda-duda. Nasa 80 bilyong piso araw ang hindi na-release sa national budget kasunod ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko ng January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may nakahold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? Tingin ni Tiangco, nakagawa pa sana ng hakbang ang Pangulo para mapigilang mailabas ang iba pang pondong nadawit sa kickback scheme. Giyit ni Tiangco, hindi niya pinagtatanggol ang Pangulo, pero kailangan lang daw niya talagang sabihin kung ano ang nangyari. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahay sa Bacolod City ang lumutang at inanod ng baha sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Verbena. May live report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Atom, tiis-tiis muna sa mga evacuation centers dito sa Bacolod City ang mga inilikas dahil sa baha. Karamihan sa kanila mga naapektuhan din ng Bagyo Tino. Tuluyang inanod at lumutang sa baha ang bahay nito sa Puro Consuelo sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Kuha yan ng isang residente sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Verbena. Ang bahay naman na ito, wasak at tinangay na rin ng tubig sa creek malapit sa San Antonio Abad Church. Sa Puro Carvic, kita mula sa loob ng lubog ng bahay ang lakas ng ragasan ng tubig. Abot hanggang dibdib ang baha, kaya di na nakapagsalba ng gamit ang ilang residente. Halos wala ring naisalba ang ilang binaha sa Barangay 40. Masakit eh. Kaya bisan isa, wala kami may na hawas, gitinan balay namon. Kung nang bayo, gamit, lamisa, bangko, electric pan, tanan-tanan wala. Sa Barangay 39, umakyat na sa bubong ang ilang residente dahil sa taas ng baha. Lampas tao naman ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Singkang Airport. Kaya kinakailangan ng gumamit ng rubber boats ang Red Cross para mailikas ang mga residente. Ang simbahang ito, nagmistulang evacuation center. Dito muna tumuloy ang ilan sa mga nasalanta. Tiyan ka pangadaan. Sakit pa ako mga tiil, din ko tindog. Halin sa balagay na, wala ka pamahaw kabataan. Wala pa kami kaaway, wala kami kitigang. Ayon sa CDRRMO, 26 na barangay sa Bacolod City ang binaha. Mahigit 2,000 pamilya naman ang apektado. Pasakit din ang baha sa mga pangunahing kalsada sa Iloilo City. Napilitan ng sumuong sa baha ang ilang residente para makauwi. Budlay man eh, kay wala ka, ang service. Kung makakommute ka, budlay ka man, magulat ka, jeep, para man sa pamilya eh. Pangadlaw-adlaw man eh. Expected naman nga baha, di permit, taga-ulan. Ginlakatula kaya, malanda balay namon. Dahil sa malakas na ulan, tumaas na ang level ng tubig sa ilang creek sa lungsod. 30 barangay rin ang binaha batay sa tala ng LGU. Atom, patuloy ang relief operations ng LGU at DSWD para sa mga evacuees. Nagsasagawa naman ng clearing operations sa mga kalsada na hindi madaanan. Pinalawig naman ng LGU ang suspensyon ng face-to-face classes sa Bacolod City hanggang bukas. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Atom. Ingat at maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.
3 ang nasawi matapos mawalan ng preno at mang-araro ng mga sasakyan ang isang truck sa Antipolo. May spot report si Marisol Abduraman. Banay ang takbo ng mga sasakyang ito habang binabagtas ang sumulong highway sa Antipolo City, Rizal kaninang umaga. Pero pagdating sa old checkpoint sa Barangay Santa Cruz, inararo ng 2 truck ang mga sasakyan sa kanang linya at sumalpok sa poste. Sa kuha ng CCTV, isang SUV na papatawid sa intersection ang napuruhan. Damay din ang kasunod nitong motorsiklo. Sa lakas ng impact, totally wrecked ang harapan ng truck na ito. Mistulang nayuping lata ang mga sasakyan. Ang mga motorsiklo nagkanda pira-piraso. Ang poseng binangga, nabuwal at tinanggal kalaunan. Patay ang rider na binangga ng truck. Nagkaroon po siya ng severe blood loss. Panagutan nila yung nangyari sa papa ko po. Dead on arrival naman ang driver ng truck habang sugatan ang kanyang pahinante na nakatalon bago sumalpok ang truck sa poste. Meron po siyang tinamong ma-abrasion sa lower extremities. Unlike naman yung first patient, siya ay okay naman siya. Nakakalakad. Sa kabuuan, 3 ang patay at 3 ang sugatan sa aksidente na nag-ugat daw nang mawala ng preno ang truck na may kargang buhangin. Nagbusina na po siya, narinig po nung kasamahan niyang truck na nasa unahan. Na yun nga po, emergency na po yung ganong pagbubusina na sunod-sunod. Ang ginawa po nung kasamahan niyang driver na truck din, huminto po siya para malesen po yung impact. Kaso nga lang po, yes po. Pero nagtuloy-tuloy daw na dumaos-dos ang 2 truck. Nag-full brake din po siya. Kaso hindi po talaga kinaya. Loaded po silang dalawa. Loaded po sila ng buhangin, ma'am. Tapos pababa din po yung kalsada. May possibility po na ganun po. Nag-loose brake, ma'am. Isa pong factor po dun, ma'am, madulas po yung daan. Para sa Automobile Association of the Philippines, may mga pagkakataong posibleng mawala ng preno ang mga sasakyan. Pero maaari naman daw ma-mitigate ang pinsala kung alam ng driver ang dapat gawin. Dapat ang ginawa nung nasa driver sa unahan, bumusina para yung mga tao nasa unahan tumabi. Imbis na sinalo niya yung truck sa likod. So, ang nangyari, parang 2 truck yung sumagata sa mga tao. Tuloy-tuloy yun. Ang magiging dapat na reaction na lang ng driver doon para ma-mitigate mo. Paghahanap siya ng paraan para mabawasan yung mapapatay niya. Sa totoo lang, masakit man pakinggan, kasi pipili na yan. Kung halimbawa, iahampas niya sa pader sa gilid ng kalsada para tumigil. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahagi ng Cebu ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Berbena. Libo-libong pasahero naman ang stranded sa Batangas Port matapos kanselahin ang mga biyahe. May report si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Rumagasang matinding baha sa Barangay Poblasyon, Carcar City, Cebu. Umapaw ang tubig sa Nilias Bridge na nagpabaha sa National Highway. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng Poblasyon 2. Kabilang ang Cebu Provincial Hospital. Isang 18 anyos na lalaki naman ang nalunod. Sa datos ng Carcar City DRRMO, mahigit 100 pamilya, katumbas ng mahigit 400 individual ang apektado ng baha. Nakatulong daw sa zero casualty and injury ang ipinatupad na preemptive evacuation. Umapaw naman ang Santa Ana River sa bayan ng Barili. Apektado ang mahigit 100 pamilya mula sa 6 na barangay. Sa barangay San Rafael, inanod ang ilang sasakyan. Isang lalaking senior citizen ang nawalan ng balanse at nahulog sa Pakwan River. Nangunguha raw noon ng panggatong ang biktima ng tangayin ng agos. Patuloy siyang hinahanap. Naramdaman din ang epekto ng bagyong Verbena sa Cortez, Bohol, maging sa mga bayan ng Tubigon, Luon at Maribohok. Stranded naman sa Batangas Port ang mahigit 1,000 pasahero at mahigit 100 sasakyan. Kinansila ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyaheng pandagat bilang pag-iingat sa bagyo. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Victoria Oriental, Mindoro. Kaya pinagbawalan na rin ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga pantalan doon. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Inaasahang magla-landfall sa ikapitong pagkakataon ng Bagyong Verbena sa northern portion ng Palawan ngayong gabi. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern at central portions ng Palawan, kabilang ang Cuyo at Cagayancillo Islands. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa karagatang sakop ng Linapacan, Palawan. May lakas ng hangin nga abot sa 75 km per hour at buksong nga abot sa 105 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa northwest sa bilis na 15 km per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng nasa West Philippine Sea na ang bagyo bukas at maaaring makalabas na ng PAR sa Huwebes. Bukod sa bagyo, nagpapaulan din ng shear line o yung salubungan ng malamig na amihan at mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Inumaga na ang pagbabalik bansa ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo, pero mainit pa rin siyang sinalubong ng fans. Thank you. Lalo sa mga nandito, umaga na. Salamat sa paghihintay nyo kahit anong oras. Na-achieve na raw ni Atisa ang kanyang ultimate destination sa pageant industry. Ito na raw ang huling pageant niya matapos ang 18-year journey bilang kontesera. Kaya nang tanungin sa sentiment ng netizens tungkol sa resulta ng pageant, whatever the result is, we have to accept it. That's what the organization announced out there. Ako mahilig ako mag-hike talaga. Kylie Padilla may very surreal and out-of-this-world experience sa Mount Pulag. All smiles ang Encantadia star sa jeepney top-load ride. Sa mahabang lakaran sa kabila ng malakas na hangin at ulan, sobrang lakas na hangin. Yun ang palaban natin. At sa pag-abot sa summit, kahit makapalang fog. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.